Makakausap po natin ang isa po sa mga kongresista natin ngayon, ang kinatawan, nagsisilbi pong kinatawan ng probinsya ho ng Bukidnon, si Congressman Jonathan Keith Flores. Magandang araw ho, Kong, at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, Kong. Having po. Thank you for joining us. Welcome sa Bombo Network News, Congressman Flores. Unang-una ho siguro kahapon, medyo marami-rami po yung mga kaganapan. Unang ho dito, yung impeachment complaint. Pangalawa, yung pong hearing muli ng Senado. And then pangatlo, yung paglabas ng arrest warrant laban kay Senator Bong Revilla Jr. Una sa mga nais ho namin maitanong, ano po reaction ho ninyo doon po sa inihaing complaint against kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, marami ng usapan before the filing na may magpa-file nga ng impeachment complaint against the President, and kahapon nga nangyari na may nag-file at sponsored naman by isang member of the House. Kaya ngayon, it's with the Secretary General. We're waiting kung anong gagawin niya, kung kailan niya ita-transmit to the Office of the Speaker. Nabasa na po ninyo yung kopya ho ng impeachment, Kong? Ang problema kasi wala pa kaming kopya but I've seen some na nandun sa social media na yun na lang po ang mga nakita ko. What do you make of it? Yun pong mga basis o mga grounds na inilatag ho doon. Kabilang ho dito yung pagpapa-aresto kay dating Pangulong Duterte, pagpapadala sa kanya sa may dahig, and other grounds. Kong? Sa akin yung siguro yung pag-veto, hindi pag-veto sa budget. Well, that's really within the prerogative of the President kasi, it's really totally his discretion. Hindi naman yung ang hindi pag-veto ang mali doon. Ang mali doon is ang pag-implement sa unprogrammed budget. Yun ang nakikita kong isang medyo problema doon. Second is yung ang pagpapadala sa kay President PRRD sa The Hague. Well, pwede naman niya sabihin kasi na finalo niya lang yung warrant of arrest that was issued by the ICC, and upon the request of Interpol, pwede. But again, ang importante dito is kung anong ebidensya din po ang may pipresenta to support the claims for impeachment sa mga nag-file. So yan po ang importante. Kaya pagdating sa Justice Committee po, pagbibigyan ng opportunity po yung both parties to present clear and convincing evidence na impeachable nga yung offenses that are being charged of the President. Sa huli, yung merit, ika nga, Kong. Ang ating katandem, si Bombo Ever, with your questions, Bombo Ever. Alright. Bilang dating naging bahagi din po kayo ng prosecution team doon po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pwede niyo po bang pakipaliwanag po sa amin kung ano po yung mga proseso na pagdadaanan po nito? If ever man po na may panibago na namang impeachment na ihain po dyan po sa Kamara. Okay. So kung if ang tanong is, pwede pa bang magpahabol ng impeachment complaint for the President? Sa pagka ngayon, pwede pa. Kasi hindi pa nag-set in yung one-year bar rule. So from the time na i-submit ito from the SecGen to the Speaker's office, may 10 araw po yung Speaker natin to include it in the order of business. Now, once may include in the order of business po, even may 3 araw naman para mai-refer ito to the Committee on Justice. But once darating to sa Committee on Justice, wala na pong other impeachment complaints against the same impeachable officer. In this particular case, yung President, ang pwedeng matanggap ng at ma-entertain ng House. So yan po yung parang time frame natin. Pero as of now, wala pa pong bawal na mag-file or mag-receive ng additional impeachment complaint. So, di ba, nababalitaan natin I think, Makabayan Bloc is also planning to file their own version of an impeachment complaint against President Bongbong Marcos. So, in the next few days, maybe, makita natin na may panibagong ifa-file si Makabayan Bloc. Alright. Kung meron po yung mga pinaplano din po ng ibang mambabatas na magkaroon po ng revision dito sa impeachment complaint na ihahain against the Vice President, do you have an idea po kung ano po yung mga possible rules na babaguhin para gawin daw po na mas mabigat yung ihahain po na impeachment complaint against the Vice President? Well, ang pagkaalam kong changes lang naman as part sa rules lang, kasi sinabi nga ng Supreme Court na
if you're going to do the third mode, ang third mode po is yung more than one-third of the members of the House ang mag-endorse sa impeachment complaint, dapat diretso na to the Senate. This time, sinabi ng Korte Suprema, although there's a pending motion for reconsideration pa, na dapat pagbigyan muna ng opportunity na lahat ng members of the House ay makakita ng complaint, including the attachments ng mga ebidensya na attached to it. Second, pagbibigyan din ng opportunity yung kung sino man ang in-impeach na makapagsagot no, or magbigay or mag-submit ng kanyang answer or reply to the complaint. No? So these are things na dapat i-incorporate namin sa rules of procedure namin. Ang problema dito is may pending motion for reconsideration pa kasi. No? Hindi pa na-resolve ng Korte Suprema yung unang kaso. So, mas mabuti ho sana if they will come up with a decision as soon as possible para alam na rin ng House kung dapat bang amendahan ang sarili nilang rules or continue with the old rules that we followed before. As of now po ba, meron na pong parang mga hinihikayat po dyan na mga miyembro po na bubuo ng if ever na prosecution panel para dun sa panibago po na impeachment complaint na possible na ihain po by February? Against who? Okay. Kanino po? Kay President BBM? Against the Vice President. Sa Vice President wala pa kasi ang balita is they will file an impeachment complaint. So inaantay pa natin kung may panibagong impeachment complaint po ang ifa-file ng ibang members of the House. So kung wala naman, that's it. No? Pero kung may bago, then it has to go to the same process na naman. Plenary muna, bago Committee on Justice, and after the Committee on Justice, kung ma-approve man, bago pa mag-form ng panibagong prosecution panel. Alright. Bombo Jen, do you have additional question with Kong? Okay. Panghuli na lang siguro sa part ko kung unlike kasi sa Senate, ang mga kongresista ay either susuportahan o hindi itong impeachment complaint. So as of now, since nabasa na po ninyo yung initial list ng mga grounds, ano ho sa inyo? Susuportahan ho ninyo or hindi? Ito pong impeachment complaint against Pangulong Marcos. No, it's too early po to say kung ano bang I need to see the evidence din attached to the complaint. Kasi nga sabi ng Korte Suprema, dapat yung complaints not only should state the impeachable offense, but dapat it must be accompanied, meaning may kasamang clear and convincing evidence na may impeachable offense nga na nagawa. Pahabol ko lang po kung ang sabi ho ng ilan is that parang napaka-weak or mahihinad yung mga grounds na inilatag ho dito. And then kahapon, sabi rin po ni Congressman Pulong, parang bahagi ito ng game plan ng administrasyon ni Pangulong Marcos para kahit paano wala nang susunod na impeachment complaint sa 2027, which is malapit na doon sa 2028 elections. Anong technology dito, Kong? Yan din ang narinig ko from the comments of some who have seen the complaint, no? Ganyan, yan kasi yung parang loophole in our impeachment proceedings, no? Na kung sinong una mag-file at kung na-initiate na yun, barred na lahat, no? Meaning wala nang pwede makapag-file ng mas maganda ba o mas maayos pagkagawa na impeachment complaint. But the thing is, may araw pa naman, no? May ilang araw pa na pwedeng magpahabol pa kung gusto man nila ng mas magandang impeachment complaint, mas well-written, mas supported by evidence, pwede pa po to file several impeachment complaints, no? Para siguradong hindi naman mabar by the first impeachment complaint na sinasabi nilang luto or something. Okay. Kong, thank you so much for joining us. By the time siguro na na-forward na ito sa Committee on Justice, baka pwede ho namin kayo ma-interview muli. Thank you for joining us. Sure. Ingat po kayo, Kong. Salamat din po sa invitation. Salamat po. Thank you po. Ang kinatawan po ng probinsya po ng Bukidnon, mga kaombos, si Congressman Jonathan Keith Flores. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.